Sa isang mall sa Las Piñas, abalang pumipili ng mga damit si Lisa, hindi niya tunay na pangalan. Ang ibang customer, kanya-kanya ring pili ng mga damit. Magdi-dinner kami, family dinner. Then humiwala yung anak ko para mamili sa isang store ng damit. Maya-maya pumila na sa cashier si Lisa para magbayad. Matapos magbayad ay palabas na si Lisa nang may sumunod sa kanya na isang babae. Ang bumuntot na babae, tila may dinukot sa bag ni Lisa. Wala siyang kamalay-malay na nasa lisihan na pala siya. Igan mas na mabuti ang modus ng salisigang na ito. Lingid sa kaalaman ni Lisa, siya pala ang target na masamang loob. Ang mga kawatan nagpapanggap lang palang customer. Ang babaeng ito kunwari pumipili ng damit. Pag mas na mabuti ang pagtawag dito sa telepono, napa-epek lang pala. Tila go signal na pala ito para sa kanyang mga kasama na pumasok na sa stall. Ang ibang kasabwat, bisi-bisihan naman at paikot-ikot lang sa tindahan. Nang nagbabayad na si Lisa sa cashier, ang mga kawatan kunwari ring pumila para makalapit sa bibiktimahin. Maya-maya pa, pumasok ang bagong cast sa eksena. Isang lalaki na aktong pumipili ng mga pantalong pambabae. Nang palabas na si Lisa, mas nang mabuti kung paano siya na-corner at kinuyog nang wala siyang kamalay-malay. 6 na babae ang sumiksik sa kanya para maisagawang pagdukot sa kanyang bag. Nang makalabas si Lisa, ay nagpulasan na mga kawatan at kanya-kanyang balik na mga binitbit na damit. Cellphone na nagkakahalaga ng 30,000 piso ang nanakaw kay Lisa. Agad naman itong naisumbong ni Lisa sa kanyang ina. Nalaman ng anak ko na nawala yung phone niya nung tatawagan na niya dapat ako na papunta na siya dun sa restaurant kung saan kami magkikita. Naipablatter na ni Lisa ang insidente pero wala pang update sa kaso. Masyadong orchestrated yung pagnanakaw. After nung incident, lahat kami naging alis kung nasa labas. Yun sa mga belongings namin. Siya bumili rin siya ng bagong bag na mas malaki. Yung body bag at least nasa harap. Bukod sa mga tindahan, target din ng mga kawatan ang mga matataong bar. Ganito naging karanasan ni Joalyn nang masalisihan siya sa isang bar sa Quezon City. Nagpunta kami ng mga friends ko sa Katipunan Avenue para manood ng isang gig ng common friend. Pagkadating ko, bale, umupo ako dun sa may stool bar. Tapos wala siyang parang handle yung mga chair. So parang nabigatan ako sa bag ko. So naisip ko siyang ilagay sa ilalim ng mesa. Pero sa gitna ng kasiyahan, habang kampante si Joalyn na safe ang kanyang bag, sa ilalim ng mesa, saka sumalakay ang kawatan. Pa-perform na nun yung common friend namin. So syempre, yung atensyon namin lahat ng mga magkakaibigan nandun sa tumutugtog. Sa kuwang ito ng CCTV, mapapansin ang lalaking ito na pumasok sa isang pinto sa bar. Maya-maya pa, yumuko ito na tila may kinuha sa ilalim ng mesa. Kasi yung nasa likod na namin, bar na talaga eh. Tapos, para makasingit ka dun sa likod, talagang iaano mo yung sarili mo, sisingit mo. Maya-maya yumuko siya. Tapos, nung yumuko siya, pag angat niya ng katawan niya, gumanon siya ng katawan niya. So, parang meron siyang sinukbet. Tapos, yung jacket niya, ginanon niya. Parang tinapon niya sa balikat niya. Sukbit ang jacket sa may balikat. Nagmamadaling naglakad ang lalaki palabas ng bar. Mabuti na lang at hawak niya ang kanyang mga telepono ng mga oras na yon. Ilang tips ang ibinahagi ni Police Superintendent Robert Domingo para hindi mabiktima ng salisi. Kapag nasa mataong lugar, tulad ng mall at restaurant, dapat daw doble ingat sa pagbabantay sa mga gamit. Kung ang mga kababayan natin kakain niya sa mga food chain, huwag nilang masyadong ilayo yung mga bag nila sa kanila. At least hanggat maaari, yung ramdam nila, katabi nila, yung nakadikit sa kanila. Konting magalaw lang yan, pansin mo na kagad eh. Kapag nalingat ka, dyan sila umaatake. Hanggat maaari, maganda kung sakali, pwede kandungin na lang nila. Kapag naging saksi kayo sa mga ganitong mga insidente, maaari kayong tumawag sa Patrol 117 o hindi kaya sa text 2920.